Good morning! Going to starting grade ng 2nd Manila Endurance Challenge. Ang gagamitin nating motor ang Ultimate Venture ADV 150 ng FKM. So, going to Manila. Ito, dahil sa bad weather, medyo ang lumindot ni Masalang ay binaha na kagad. So, nasabak na kagad sa baha si Venture. So, hindi ako kinakabahan sa baha kahit scooter ang gamit ko dahil ang Venture ay pwede sa baha. Kaya walang kaba-kaba. So, malapit na tayo sa starting grid sa Kartilya ng Katipunan. Ang ganda ng tunog ng pipe ni Venture. Buong buo. So, we are here na. Yan ang entrance. Ang starting grid ng 2nd Manila Endurance Challenge. So, first step, PRI. So, check ng driver's license, ORCR ng motor, then check ng bike. Signal light, gulong, MDL, dapat mayroon sa reverse switch. Ang ultimate. Wala na kasi yung sa amin, curfew. Parang wala yung outlet. Oo, nawala yung FKM curfew. Nalipat yata ng ibang lugar, pero meron. Sa Alabang, nandun pa rin, no? Oo. Sina ba? Oo, meron na. Ay, Signal, kalita na. Kabila. Atri. Kabila. May hindi ka, ma'am? Wala? Stock lang. Ano nga kayo? May sariling break? Okay. What else pa? Okay, yung mga gloves mo na. Dito Dito. Yung boots, ayan. Ayan, no? Pag nandito lang ako, dito lang. Full piece yun. What else pa? Isensya na lang mabuhan yan. Solo, ma'am? Yes. Right number, ma'am? 812. 812? Babae. Babae. Yung sisip mo, 150, ma'am? Ito na may ORCR. Ito yan, kasi pinagin sa akin eh. Yung south line. Hindi, driver namin. Tapos ma'am, yung 360 mo, may straight cut. Bigay mo kami, kailangan mo lang yung pangalan. Diba? Kasi yung 360 nyo para makita yun. Ano na ako? Before mo na pumunta ng step 2, step 3. So, ipark ko muna yung motor. Pero picture mo na habang wala pa yung ibang participant. So, second step na tayo sa live 360. Then, fill up ng waiver. Ang live 360, mamamonitor ka kung nasaan ka na. Then, third step, ang kit. Ang best t-shirt and sticker para sa helmet and sa motor. After ko makuha ang kit, magna-nap muna ako. Later na ulit. Good evening na nakapag-nap na ako. So, isang look ulit kay Ultimate Venture ADV 150. Ayan po, kit. So, let's go. Walk around tayo. Ayan, marami na pong mga participant na nagsidatingan. Hindi siya gano kita sa camera. So, ayan, yung mga sponsor ni 2nd Manila Endurance Challenge, si 01 Moto. Ikaw ang number 1. Then si Memory PH. Looking kayo ng mga Insta360, mga GoPro. Legit na legit po si Memory PH. Then, ayan, nandun yung banda dun yung mga big bike. Hindi ko naman din na nandun. Then, ayan, preparing for gear up in a minute. Nagta-take off na. So, ayan, gear up na. Ang mauna magte-take off ang mga underground, sunod ng scooter, VIP, mga vloggers, big bike, then
mga group po 5, trio. Yan ang mga sunod-sunod na pong mag-take off. Every minute, 1 minute mag-take off. Hindi po kami sabay-sabay mag-take off. So, medyo matagal. 12:07 ako makakapag-take off. Ayan. Part dito na madilim. Headlight ni Venture, kitang kita dito gaano kaliwanag. So, banda dito yung madilim. Ayan. So, you can see how bright is the headlight of Venture. Ayan, kitang kita, super liwanag. Then unit MDL na linagay ko, may sariling linya yan. Ako ang tumatalbog eh. Hindi yung bike eh. Sobrang gaan ko. Ako tumatalbog ko. Hindi ko nakuha na ng buo ang buong takbo ko. Then ito, going to landingan na ako. So, Quirino province na ako. So, here, super easy lang turn left and turn right si Venture. Hindi ko pa siya ganong gamay, pero may power siya. Nasa rider na lang kung paano i-handle si Venture. Mapuputol yung bracket ko dito, kaya hindi lahat nakuhanan ko ng video. Ganyang ka-smooth si Venture. Super smooth. Wala kang ramdam sa talbog-talbog eh. Ang ganda. Dinuduyang ka nitong bike na to. Buong ruta, buong route, hindi sumakit yung katawan ko dito. Kaya nito mahigit pa 1,000 kilometers. Kaya rin ni Venture ang magpilipindog. Walang sakit talaga eh. Super ganda ng suspension. Uphill to eh. So, ayan. Yung up. Yun lang, hindi ko kasi nakuhanan yung ibang part dahil sa naputol yung bracket ng 360. Kala ko nga hindi ko na siya makukuha. Nalaglag eh. Sobrang smooth.
Super kapit ng stock tire nito, CST. Ganda ng CST. Dual sport. Kahit may mga lupa, hindi siya madulas dumilin yung bike kapag bumabanking ka. So, malapit na ako sa landingan, viewpoint. So, ito ang landingan, viewpoint. Quirino Province. Super taas nito, overlooking. Nakakalula siya nung pababa kasi talagang matarik, super tarik ang kalsada. Dito ba kayo ng tabi? Oo, makadelikado ba? Doon talaga tayo pabalik. Kalula, no? Wala ka na, Ma'am Tat? Next Bagal to eh. destination ko ang Petron Cordon. Hindi na ako nakapag-picture din. Wala naman dapat picturean doon. Magla-login ka lang doon. Bigas. Okay. Mga isang oras pa. Hindi ako going to Petron Cordon. Yan, ganyan. Kaganda ang view dyan sa landingan viewpoint. Super ganda ng view. Yan, patarik yan. Ganda ng sunset. Ganda ng view. Ganda ng katarik. Kung hindi malakas ang motor mo, hindi ka basta sa kakaakyat. Then ang malakas ang preno mo, dapat malakas din ang preno mo dahil going down, itutulak ang pababa. Hindi mo na kailangan maggas kasi sobrang tarik eh. Itutulak ka ng pababa. Ganyang kaganda tong Quirino Province. Wow, ganda. Sorry guys, hanggang dito na lang yung video ko because naputol na yung bracket ko dito eh. Buti nakuha ko pa yung 360 ko. Kung hindi, iyak ako. So, thank you Lord. Natapos ko naman yung 750 kilometers, 16 hours. Pang-apat na babaeng dumating. Hindi ko na-expect pang-apat pa ako. Dahil marami akong hinto dahil sa pag-on ng video. Nakuha na yung rough road eh. So, sa mga gustong mag-ride, puntahan nyo itong landingan viewpoint. Ganda, super ganda.
super relax itong motor na to. Relax na relax. Worth it to buy this bike because ang dami niyang features. May traction control, dual ABS, may camera pa, front and back. So, ang daming safety features nitong bike na to. So, worth it to buy. Then, yung rear shock niya, adjustable pa. So, buy this bike.